Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Noong kabataan ko, kabaryo, ay kada bakasyon ako sinasama ng aking lola sa Leyte upang magbakasyon. Tandang-tanda ko pa, kada buwan ng Mayo. Excited ako dahil magbabakasyon na naman kami. Siguro nasa edad 7 o 8 ako noong mag-umpisa akong isinasama ng aking lola Lorna. Isa rin sa ikinatuwa ko ay ang makakita ng mga barko. Ewan ko ba, kabaryo, talagang natutuwa ko kapag nakakita ng barko. Sa ilang taon namin ng pabalik-balik doon, ay nagkaroon ako ng isang karanasan na kahit kailan ay hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang TJ. Sa ngayon, kabaryo, ay nagtatrabaho ako dito sa South Korea. 3 taon na rin ako dito. Parang bago sa pandinig ko ang mga kwentong Tagalog dahil wala ka naman ibang maririnig dito kundi puro ibang lengguwahe. Nakakatuwa lang na sa isang dayuhang lugar ay makakarinig ka ng kwentong Tagalog. Minsan lang kasi akong gumala dito dahil tiyak ubos ang sahod mo sa temptasyon ng mga bilihin dito. Sa 3 taon ko ay nabibilang lang ang mga sandaling gumagala ko at hindi ko talaga maiwasang makapambili. Napakaganda ng Seoul, kabaryo, at malaya ang mga Pinoy dito na makagala. Minsan isang gabi, matapos naming gumala kasama ang iilang katrabaho, ay niyaya kami ng isa na mag-inuman sa inuupahan na kaibigan niya na isa ring Pinoy. Ilang buwan pa daw kasi ito sa Korea, kaya sabik na din makakita ng kapwa Pinoy. At doon ko nalaman ang channel ninyo, kabaryo. Habang nagiinuman kami, ay nakikinig kami ng horror story mula sa channel ninyo. Siyempre hindi maiwasan na medyo nagtatawanan kami dahil parang hindi naman totoo ang mga pangyayari. Pati ako, kabaryo, ay nakikitawa na rin pero hindi alam ng mga kasama ko na ang mga sinasabing nilalang ng dilim sa mga kwento ninyo ay totoo. Wala pa yatang kaibigan ko ang solidong naniniwala sa aking karanasan noong bata pa ako, kabaryo. Kaya naman sumubok ako na ibahagi sa inyo ang aking kwento. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1998. Tanda ko pa na buwan ito ng Mayo. Edad 12 anyos ako nito. Ako ay tubong Agusan del Norte. Matapos maihanda ang mga gamit ay sumakay na kami ng bus ni Lola papuntang Surigao. Nandun kasi ang pier ng barko. Tandang-tanda ko pa na ang barko na palagi naming sinasakyan papuntang Leyte, ang Maharlika 2. Sa kasamaang palad ay lumubog na po ang barkong ito at hindi ko lang matandaan kung anong taon. Nakakalungkot rin na ang pinakaunang barko na aking nasakyan ay nasa ilalim na ng dagat. Dumating kami sa pier ng Surigao bandang hapon at ang biyahe ng barko ay 12:00 pa daw ng hating gabi. Kaya naman mahabang oras din kaming nanatili sa terminal. Dahil nga bata pa ako noon ay nakatulog ako. Napakaraming tao na nang ginising ako ng aking lola. Siksikan talaga, kabaryo. Hindi pa kasi maayos ang pamamalakad noon sa mga pantalan. May naririnig din akong sumisigaw na overloading na daw ang barko. Sa wakas ay natapos na rin ang siksikan ng ilang minuto. Nakasampa na rin kami sa barko. 3 oras pa ang biyahe mula Surigao patungong Maasin. Kaya nang dumating kami ay 3:00 pa ng madaling araw. Pagbaba namin ng barko ay dumiretso na kami sa may kapihan. Habang gatas naman
ang ininom ko. Sumakay naman kami ng jeep pero matagal din maghintay bago ito tuluyang umandar. Mataas na ang araw kabaryo nang makarating kami sa lugar. May mga maliliit na burol pa kaming nilakad bago tuluyang marating ang bahay ng nanay ng lola ko. Sa pagkakatanda ko ay nasa mahigit 60 anyos na ang nanay ni lola, na lola na rin ang tawag ko. Itago na lang natin sa pangalang Lola Panyang. Ang unang asawa ni Lola Panyang ay hindi ko na inabutan. Nakapangasawa siya ulit sa katauhan ni Lolo Darwin. May kakaibang ugali itong si Lolo Darwin. Palagi itong nagwawalis sa loob man o labas ng bahay. Kahit sobrang linis na ng paligid ay nagwawalis pa rin ito lagi niyang dala, ang walis tingting niya. Dahil sa ilang beses na rin akong nakarating doon, ay inunahan ko na itong si Lola. Daig talaga ng bata ang matanda kung lakaran ang pag-uusapan. Ang papunta kasi sa bahay ni Lola Panyang ay purong matarik na daan. Nadadaanan rin namin ang lupain na dating sakahan. Iyong katulad sa hagdang-hagdang palayan. Wala na kasing nagsasaka kaya puro damo na rin ang may kita mo. Pero nakakamangha pa rin ang hugis ng lupa na parang malalaking baitang ng hagdan. Nasa gilid naman noon ang daanan ng tao. Habang naglalakad ako, ay naalala ko ang mga nakalipas na bakasyon. Excited na rin ako na makita ang mga naging kaibigan ko sa lugar. Bago pala kami makarating sa bahay ni Lola Panyang, ay dumaan muna kami sa kakilala namin na kapitbahay doon. Nakangiti naman na sinalubong kami ng mag-asawang sina Tita Baby at Tio Reynante. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, kaya walang mapagsabihan na darating kami. Tumulong na rin itong si Tito sa pagbuhat ng ibang gamit dahil talagang paakyat pa ang pupuntahan namin. Ilang minuto pa ay nakarating na rin kami. Sobrang layo ng itsura ng lugar sa pinanggalingan ko kabaryo. Probinsyang nasa bundok pa. Walang kuryente dahil hanggang kina Tita Baby lang umabot ang poste. Doon kasi sa ibabaw ay may 4 na bahay. Mabuti na lang dahil may nag-iisang malapit na kapitbahay. Itong sila Lola Panyang. Ang 2 kabahayan ay malayo na. Ang tanging libangan lang ng mga matatanda ay ang pakikinig sa radyo. Sa istasyon pa na nagmula pa sa Cebu, ang DYHP. Sa amin pagdating sa bahay ni Lola Panyang, ay agad nagpabili itong si Lola Lorna ng mga isda at karning baboy kay Manong Lino. Si Manong Lino ay pinsan ng aking lola. Isa ito sa mga kapitbahay na nasa malayo. Inaasahan ko na ang katahimikan sa lugar na ito. Kahit ang mga kalaro ko dati ay hindi ko pa nasisilayan. Pagsapit ng hapon, habang masayang nagkwekwentuhan ang mga matatanda ay nagpasya kong maglakad-lakad sa lugar. Naglaro din ako ng dahon na tinusok sa walis tingting at tinatapat sa hangin upang umikot. Napadaan ako sa isang bahay ng dati kong kalaro na si Roger. May nakita akong bata doon na kasing edad ko rin. Hindi ko nakita si Roger kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad habang naglalaro ng elising dahon. Hoy bata, tagasan ka? Nang lingunin ko ay ang bata pala sa bahay nila Roger ang tumawag sa akin. Sumunod pala siya sa akin kabaryo. Sinagot ko naman siya.
Nagtanong siya kung saan daw banda ang lugar namin. Sinabi ko naman na nasa malayo at kailangan pa sumakay ng barko. Siya din daw ay sumasakay ng barko papunta rito kasama ang mama niya. Taga Palawan pala ang bata na nagpakilala bilang si Nathan. Pinsan daw siya ni Roger. Habang si Roger naman ay nandoon sa Palawan. Siyempre dahil parehong bata, ay madali kaming nagkapalagayan ng loob. Inaya niya ako sa may burol. Noong una ay natatakot ako dahil napakalalim ng bangin sa gilid nito. May payag sa tuktok ng burol. Ang payag ay katumbas ng kubo sa Tagalog. Simpleng mahabang upuan na gawa sa kawayan at nipa naman ang bubong. Sa ilang beses na akong nakabakasyon sa lugar na iyon, ang unang beses na nakapunta ko sa burol na iyon, napakaganda ng tanawin, kabaryo. Kita ang lahat ng halos kabuuan ng Guadalupe. Habang nakaupo kami sa mahabang bangko, ay bigla akong hinawakan ni Nathan at hinila ko nito patayo. Nakatingin siya sa aming likuran na para bang takot na takot. Niyaya niya na akong umuwi. Nang tiningnan ko ang likuran namin, ay nakita ko ang isang binatang lalaki na umakyat ng burol at patungo ito sa aming lokasyon. "Bakit kayo nandito?" Matapang na tanong dito ng binata. Nagpagilid kami, kabaryo, at kumaripas ng takbo. Hingal na hingal kami ni Nathan at tinanong ko siya kung sino ang lalaking iyon. Ayon naman sa kaibigan ko, ang lalaking iyon ay itago na lang natin sa pangalang si Lucio, anak ng isang aswang na inampon ng isang albularyo. Nakatira ito sa likod ng bundok. Napakunot noon naman ako dahil hindi naman ako naniniwala sa aswang. "Ay sos, tigilan mo nga ako. Aswang-aswang ka dyan." "Sige ka, kung ayaw mo maniwala, bahala ka," wika sa akin ni Nathan. Inakbayan ako ni Nathan at naglakad na kami pauwi. Ayon pa sa kanya, sa tuwing mamamasyal daw kami ay dapat magkaakbay kami para hindi daw kami mahila ng aswang. Hindi ko naman nakuha kung bakit. Nang makarating na kami sa kanilang bahay ay pumasok na siya sa bakuran nila at sinabihan akong umuwi na din at wag nang lumabas pa. Dahil sa puro matatanda ang mga kasama ko sa bahay, ay natulog na lamang ako. Sa beranda ng bahay ay may higaan, kaya naman dun ako pumwesto. Halos takip silim na nang magising ako, habang sila lola naman ay nasa kusina pa rin at maingay ang mga kwentuhan. Malaki ang kusina sa bahay at doon malimit kami tumatambay, lalo na kapag gabi. Bumangon ako pero nakaupo pa rin sa higaan nang bigla kong nakita si Lucio na dumaan sa tapat ng bahay. Tumitig siya sa akin at dahil doon ay nakadama ako ng takot. Hindi man ako naniniwala na aswang, pero natatakot naman ako dito. Agad nga akong tumayo at tumakbo patungo ng kusina. Tinanong ako ng lola kung bakit ako tumatakbo. Dahil sa hindi ko naman alam ang sasabihin, kaya nagrason na lang ako na naiihi na ako. Magkatabi kami ni Lola Lorna na natulog sa isang silid. Subalit hindi ako agad nakatulog dahil laging sumasagi sa isip ko ang itsura ni Lucio. Kinabukasan,
Kahit matagal na akong nakatulog ay maaga naman akong nagising. Medyo makulimlim at malamig ang simoy ng hangin. Tumambay ako sa beranda habang natutuwa ako sa iba't ibang huni ng mga ibon. Maya-maya pa ay dumating na si Manong Lino. Tinanong niya kung gising na ba ang lola ko dahil magpapabili daw ito ng pandesal. Ginising ko si lola at nagbigay ito ng pera. Nagpaalam din ako kung pwede ba akong sumama. Napakalayo pala ng tindahan doon. Dito pa ito sa sentro ng baryo. Sa pagbalik namin ay sumikat na ang araw. Bago mag-agahan ay sinabi ko kay lola na maliligo na ako. Inutusan naman ni Lola Panyang si Manong Lino na samahan ako sa bukal para maligo. May kalayuan din ang patungo sa bukal at kahit isang bahay ay wala ka talagang madadaanan. Purong kakawyan ang paligid. Kakaiba ang bukal na iyon dahil maliit lamang siya na nasa ilalim ng malaking punong kahoy. Kapag sumasalo ka doon ng tubig ay hahawa ka pa sa mga ugat ng puno. Napakadilim din sa ilalim ng bukal. Ang tubig noon ay malamig at iyon ang ginagawang inumin ng mga taga roon. Kakaiba nga ang lasa dahil matapos mong lunukin ang tubig ay tila may putik-putik ang malalasahan mo. Pero wala naman kaming pagpipilian dahil napakalayo pa ng bilihan ng tubig. Wala namang nagkakasakit doon sa pagkonsumo ng tubig sa bukal. Sa kabilang bahagi ay may maiksing tubo ang inilagay at nilagyan ng simento ang gilid nito. May umaagos na tubig doon na walang tigil. Ginawa iyon para sa maglalaba at maliligo. Ang bahaging nasa ilalim ng ugat ay kukuha lamang doon para sa inumin. Sa aming paglalakad ay may tumawag sa akin. Si Nathan pala. Mag-iigib at maliligo din siya sa bukal. Mabuti naman at may makakasama ko. Sa pagbaybay namin sa daan ay muli kong nasilayan ang ibon na may mahabang tuka at kulay asul. Ang ibon na iyon ay tinatawag nilang tikarol. Nagpupugad iyon sa lupa na matarik. Naaaliw talaga ako, kabaryo, dahil walang ganon sa lugar namin. Ang daming uri ng ibon, mabuti na lang at wala namang mababangis na hayop ang naroroon. Sa kalagitnaan ng aming pagligo ni Nathan, ay nagpaalam itong si Manong Lino na dudumi lang daw siya. Kaya naman naghanap siya ng lugar upang ilabas ang dapat ilabas. Dahil sa mga bata kami, ay naglalaro kami sa tubig. Nagtatapunan ng tubig gamit ang tabo. Nang biglang dumating si Lucio na may bitbit na iilang galon na lagayan ng tubig inumin. Nagtinginan kami ni Nathan. Habang sumasalok ng tubig si Lucio, ay nagsenyasan kami na titigil na sa pagligo at aalis na. Binalot na lang namin ang aming katawan ng tuwalya. At kahit ang basang panloob ay hindi na namin inintinding palitan pa. Matapos iyon ay naglakad na kami pabalik. Yung gadipa na mga hakbang dahil sa takot namin kay Lucio. Hindi na rin namin iniintindi si Manong Lino na hindi pa nakababalik. Sa aming paglalakad ay naikwento ko ang pagdaan ni Lucio kahapon sa tapat namin. Ayon naman kay Nathan, malamang minaman-manan na daw ako ng aswang na binata. Sa pagbabalik ko sa bahay ay pinagalitan ako ni Lola Lorna kung bakit hindi daw ako nagbihes.
Kaya naman agad akong pumasok at nagbihis. Ilang saglit pa ay dumating na itong si Manong Lino. Si Lucio na raw ang nagsabi sa kanya na umalis na daw ang dalawang bata na nagmamadali. Pagkabihis ko ay inusisa ako ni Lola kung bakit namin iniwan itong si Manong Lino. Matagal pa ako bago nakasagot. Inamin ko na kay Lola na natatakot kami ni Lucio dahil anak siya ng aswang. Humagalpak naman ng tawa si Manong Lino at Lola Panyang. Pati na rin itong si Lolo Darwin. Sino ba ang nagsabi na anak ng aswang si Lucio? Natatawang tanong dito ni Lola Panyang. Sumagot naman ako na si Nathan ang nagsabi. Umiiling-iling na lang sila at nagsabi na wag daw akong maniwala kay Nathan dahil baka tinatakot lamang siya ng kanyang mga magulang dahil sobrang gala daw itong si Nathan at kung saan-saan na lang nakakarating. Pakiramdam ko noon ay napahiya ako at may konting pagdamdam kay Nathan. Bago magtanghalian ay kumuha kami ni Lolo Darwin ng tubo na nasa gilid lang ng bahay. Ang sabi niya, nasasayang lang daw ang prutas na iyon dahil hindi nila kayang ngat-ngatin ang tubo. Binalatan at hiniwa pa sa maliit na peraso ni Lolo ang tubo. Nakaupo ako sa beranda. Mag-isa ko habang kumakain ng tubo. Nang may sumitsit, nagpalinga-linga ako hanggang sa nakita ko itong si Nathan na nagkukubli sa halamanan. Tiningnan ko lang siya at hindi pinansin. Maya-maya pa ay lumapit siya sa akin at nanghingi ito ng tubo. Hindi ko na lang tinuloy ang inis ko dahil wala na akong ibang kaibigan pa sa lugar. Habang kumakain kami, na magkatabi ay binuksan ni Nathan ang usapin tungkol kay Lucio. Nanindigan naman ako na pawang kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Ngunit nanindigan rin itong si Nathan na totoo ang mga sinasabi niya tungkol kay Lucio dahil minsan raw niya itong nakita na nakatuwad at naglalakad ng mabilis. Sa seryoso naming usapan ay biglang binatukan ni Lola Panyang itong si Nathan. Naku kang bata ka, tumigil ka na, kundi papaluin kita. Wika dito ni Lola. Tumakbong papalis itong si Nathan at nagtungo sa kanilang bahay. Buong araw ko din na hindi ko siya nakita. Napakahaba ng oras bago gumabi at binalot na ako ng pagkabagot. Para akong nakakulong sa isang gubat. Walang makalaro at walang makausap. Habang naghahapunan na kami, ay nagsalita itong si Lola Lorna. Kung gusto ko bang manood ng telebisyon, kena Tita Baby. Animoy, nagliwanag ang paligid ko. Dahil sa wakas, makakapanood na ako ng telebisyon. Naglakad kami ni Lola bitbit ang sulo na gawa sa dahon ng nyog. Bago ito naubos ay malapit na kami sa bahay ni na Tita Baby. Maliwanag na doon dahil sa ilaw ng bumbilya. Sa wakas, kabaryo, animoy 1 taon akong hindi nakapanood ng telebisyon. Kahit papaano ay nawala na ang pagkabagot ko. Pero ang usapan namin ni Lola ay hanggang 10:00 lang ng gabi at uuwi na kami. Nakiusap naman ako na kung pwede ay 11:00 na lang. May pagka-konsentidor din kasi itong si Lola. Kaya naman pumayag na lang ito. Nagpahayag naman si Tito Reynante na pagbigyan na lang daw ako dahil minsan lang naman
at ihahatid niya kami pauwi. Sa ikatlong araw namin sa lugar kabaryo ay may hindi inaasahang pangyayari. May natagpo ang bangkay ng isang babae sa gilid ng kalsada. Nakatanaw lamang kami ni Nathan mula sa itaas. Halos galanggam na ang mga tao na nasa kalsada. Ganoon kalayo ang pagitan. Mahigpit naman kaming binilinan nila Lola na huwag kaming bumaba at huwag tingnan ang bangkay. Hindi na rin bumaba sina Lolo Darwin, maging si Lola Panyang, dahil pahirapan lang ito para sa kanila ang baybayin ng matalik na bukid. Habang nasa itaas kami nakatanaw ay napansin ko sa ibang bahagi na nakatanaw din itong si Lucio sa pinagkukumpula ng mga tao. Kinalabit ko naman si Nathan at sumenyas ako na aalis na kami sa lugar. Sa aming pag-alis ay niyaya ko si Nathan na manguha ng sampalok. Hindi naman ito gaano kalayo sa aming bahay. Dahil mula sa bahay ay natatanaw ko ang napakalaking puno ng sampalok. Malapit din naman ito sa bahay ni Manong Lino kaya sumama na ako sa aking kaibigan. Hindi naman ako sanay umakyat sa puno kaya si Nathan na lang ang umakyat. Tagapulot na lang ako ng mga inihuhulog niyang sampalok. Malalakas ang boses namin habang nagkakatuwaan sa pangunguha ng mga bunga ng sampalok. Hanggang sa may nasipat ako sa isang puno ng kakao. May nakita akong isang lalaki na mahaba ang buhok na nakakubli sa puno ng kakao. Ang pinagtataka ko ay kalahati lang ng katawan ang nakita ko, samantalang napakaliit naman ang katawan ng kakao. Eksaktong kalahati lang talaga ng katawan ng lalaki ang nakita ko. Kulay abo ang kabuuan ng katawan pati muka at buhok na mahaba. Nakatingin ito sa akin at nang sinipat ko pa ay tila may mga paa ng kabayo kong nasilayan. Kalahating tao at kalahating kabayo ang nakita ko, kabaryo. Nang napagtanto ko ito, tsaka lamang ako binalot ng labis na takot. Hindi ko malaman kung tatakbo ba ako o aabisuhan ko si Nathan. Ayaw ko din naman iwan ng kaibigan habang si Nathan ay panaykwento pa sa itaas ng puno, habang ako ay tila naninigas na sa takot. Nanatiling nakatitig lang sa akin ang nilalang na iyon. Base sa nalaman ko ngayon na matanda na ako ay isa daw itong uri ng engkanto na kung tawagin ay Taiho. Pinagdasal ng isip ko na sana mawala na ang nilalang na iyon. Marahan akong tumingala kay Nathan at inaya ko na siyang umuwi. Dinahilan ko naman na sumakit na ang aking tiyan at kailangan kong gumamit ng banyo. Ito naman si Nathan ay nagbiro pa na sa damuhan na lang daw ako dumumi. Sa pagbalik ko ng tingin sa puno ng kakao ay wala na doon ang nilalang na iyon. Napabuntong hininga na lamang ako, kabaryo, at pinilit ko pa rin na pinababa itong si Nathan. Naglakad kami pabalik habang sapo-sapo sa damit ko ang mga sampalok. Inakbayan ako ni Nathan at nagtanong ito kung bakit daw ako nanlalamig. Humarap pa siya sa akin at hinawakan ang mga pisngi ko at noo. Hindi na ako nakapagsalita dahil naroroon pa rin ang takot ko sa nakita ko. Pagdating namin ng bahay ay tumambay muna kami sa beranda. Doon ko na sinabi sa kanya ang nakita ko. Naging seryoso ang itsura ng kaibigan ko at buong loob siyang naniwala sa sinabi ko. Humingi pa nga siya ng paumanhin
dahil kasalanan niya kung bakit kami napunta roon. Nang sumapit ang gabi, ay inaapoy ako ng lagnat. Mabuti na lang ay may mga dalang gamot itong si Lola. Subalit bumababa lang ang lagnat ko at bumabalik rin sa mataas na temperatura paglipas ng ilang oras. Bandang madaling araw, ginising na ni Lola Lorna ang nanay niya at nang hawakan ni Lola Panyang, ang pulso ko ay napasambit na lamang ito ng Diyos ko po. Inay, ano bang ibig sabihin ninyo? Ano bang nangyari sa apo ko? Alalang wika dito ni Lola Lorna. Agad na ginising ni Lola Panyang itong si Lolo at nag-utos na puntahan itong si Lino upang sunduin ang albularyong si Mang Dolpo. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil dumilim na ang paningin ko. Nang bumalik ang aking ulirat, ay may dalawang panauhin sa loob ng kwarto. Isang matandang lalaki at si Lucio. Ngumiti naman si Lucio nang mapatingin ako sa kanya. Agad ko namang binawi ang aking tingin. Nakadama ako ng takot. Bakit may aswang na nakapasok sa kwarto? Sa pag-uusap ng aking lola at ng matanda ay narinig ko na nausog daw ako ng isang engkanto at wala naman daw itong balak na gambalain ako. Naging maayos na rin ang pakiramdam ko sa mga oras na iyon, maliban na lamang kay Lucio. Lucio, bantayan mo muna ang bata. Kakausapin ko lang si Lorna sa labas. Wika dito ng matanda. Opo, itay. Ako nang bahala sa bata. Tugon naman dito ng binatang aswang. Habang ako ay nakatagilid sa paghiga, ay ramdam ko ang pag-upo ni Lucio sa kama. Hanggang sa hinahaplos niya na ang ulo ko, sabay sabi na magpahinga na raw ako. Sa sandaling iyon ay nais kong bumalikwas at kumaripas ng takbo. Tila naramdaman ni Lucio na kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala, TJ. Hindi ako kumakain ng bata. Bulong nito sa akin. Para bang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan at binalot ng matinding takot. Siniko ko ang mukha niya at mabilis na akong tumakbo palabas ng kwarto at sumisigaw ako na may aswang. Nagtaka naman ng mga tao sa bahay. Sa paglabas ni Lucio ay pinagsabihan siya ng matanda. Lucio, kaya ka napagkakamalang aswang dahil tinatakot mong mga bata. Nagbibiro lang ako, itay. Ito naman si TJ, hindi na mabiro. Natatawang wika dito ni Lucio. Nakayakap ako sa likuran ng aking lola habang nakatingin ng masama kay Lucio. Humingi naman ng depensa ang tatay niya. Sinuway rin ako ng Lola Panyang at sinabing hindi aswang itong si Lucio. Upang mapanatag at maliwanagan ako, ay kinausap ako ni Mang Dolpo. Ayon dito, ampun niya itong si Lucio. Natagpuan niya ito sa labas ng simbahan. Pilit niyang hinanap kung sino ang mga magulang nito, ngunit hindi na ito nagpakita. Pinalaki niyang mag-isa ang bata at imposibleng aswang si Lucio dahil lumaki siya sa pangangalaga ng isang albularyo. Sadyang mahilig lang daw na manakot itong si Lucio ng mga bata. Sinabi rin sa akin ni Lola na si Mang Dolpo ang gumamot sa akin. Teka lang, apo, saan ka na naman ba nagsusuot kahapon? Tanong dito ni Lola. Inilahad ko na lang ang lahat, ngunit sinabi ko na ako ang nagyaya kay Nathan dahil tiyak
Siya na naman ang pagdidiskitahan ni Lola Panyang. Sinabi ko rin na may nakita akong kakaibang nilalang. Sinabi ko na nga ba, isang engkantong nakausog sa'yo. Mabuti na lang at walang balak na kunin ka ng nilalang na iyon. Wika pa dito ni Mang Dolpo. Bandang 4:00 na ng umaga. Umalis ang mag-ama. Pinabalik na rin ako sa pagtulog ni Lola. Habang sila ay naroroon sa kusina at nagkwentuhan. Pinag-uusapan nila ang nakitang bangkay kahapon at naging malabo na rin ang mga naririnig ko dahil nakatulog na ako. Pagkagising ko ay nakita ko si Lucio sa kusina kasama itong sina Lola. May dala itong biko para sa amin. Dito nilapitan niya ako at hinaplos sa ulo. Humingi rin siya ng dispensa sa pananakot niya. Kahit papaano ay naibsa ng takot ko sa binatang yon. Makalipas ang ilang oras ay pinuntahan ko si Nathan sa kanila. Naabutan ko ito na naglalaba ang nanay niya habang tinatawag siya nito. Sa araw na iyon ay niyaya ko ang aking kaibigan na magpunta sa burol. Pinagyabang ko pa na hindi na ako natatakot kay Lucio. Habang kami ay nasa tuktok na ng burol, ay dumating na naman bigla itong si Lucio. Napatayo at napatras itong si Nathan. Pinagtawanan ko naman siya dahil sa itsura nitong takot na takot. Hindi naglaon ay napalagay na rin ang loob ni Nathan sa binata. Natawa na lamang si Lucio nang sabihin ni Nathan na nakita niya noon ng binata na nakatuwad na naglalakad. Inamin naman ni Lucio na talagang sinadya niya iyon upang takutin itong si Nathan. Sadyang mapagbiro pala talaga itong si Lucio dahil panay tawanan lang kami sa mga biro niya. Pagsapit ng tanghali, pinauwi niya na kami upang makapanang halian. Napailing na lamang ako sa maling akala sa isang tao. Pagkatapos ng tanghalian ay tumambay na naman ako sa beranda habang sarap buhay na nakatihaya. Subalit narinig ko ang usapan nila tungkol pa rin sa bangkay na babae. Ayon sa aking narinig, walang makakakilala sa naturang babae. Kahit ang mga tao doon sa ibaba ay hindi rin ito makilala. Biktima raw ito ng salvage. Ayon sa mga kapulisan pero base daw sa itsura ng biktima. Ayon naman kay Lola Lorna ay hindi gawain ng tao ang nangyari sa babae. Malakas ang pakiramdam niya na isang aswang ang gumawa noon. Sumapit naman ang kaarawan ni Lolo Darwin. Isang simple ngunit masayang hapunan ang pinagsaluhan namin. Dumalo rin ang iba pang mga kamag-anak ni Lolo sa lugar. Bandang 11:00 na ng gabi ay nagkakasiyahan pa rin ang lahat. Karamihan dito ay mga lasing na. Natigil na rin ang paglalaro namin ni Nathan dahil pinauwi na siya ng kanyang nanay. Makalipas ang ilang saglit ay nilapitan ako ni Lucio. Napansin niya raw na wala na akong kalaro, kaya naman kami na lamang daw ang maglalaro. Natawa na lang ako dahil nilaro niya ang laruang kotse na animoy batang paslit. Matangkad at patpatin si Lucio pero nasa edad 21 na. Ilang saglit pa ay tumabi ito sa akin at umakbay. Binulungan niya ako na pupunta daw kami sa burol. Umayaw naman ako dahil gabi na. Dala na rin siguro sa pagiging bata ay nakumbinsi niya akong sumama. Maliwanag ang buwan sa gabing iyon
Kaya kahit papaano ay naaaninag ko ang paligid at may dala ring flashlight si Lucio. Habang naglalakad kami ay sinabihan niya ako na napakalaki ng agwat ng edad namin. Mas mabuti na kuya na lang daw ang itawag ko sa kanya. Nang makaabot na kami sa tuktok ng burol, ay ganoon na lamang ang pagkamangha ko. Kakaibang tanawin pala kapag gabi doon sa lugar. Bilang sanay sa syudad, ay isang pambihirang tanawin ang aking nasilayan. Napangiti naman itong si Kuya Lucio at pinagyabang pa niya ang pagdala niya sa akin doon sa burol. Sa sandaling iyon, kabaryo, ay naramdaman ko na may kapatid ako. Bukod kay Nathan, iba pala kung may kuya ka. Nag-iisang anak lang kasi ako, kabaryo. Halos mapigtas na ang bunganga ko sa kakatawa. Gawa ng mga biro at kalokohan ni Kuya Lucio. Hanggang sa bigla niya akong niyakap mula sa likuran at tinakpan ang aking bibig. Marahan niyang itinuro ang ibabang bahagi kung nasaan naroroon ang kalsada. Sinipat ko namang mabuti. May mga iilang tao ang naglalakad. Sa kilos nito ay may isa pang tao na tila binubugbog ng mga ito. At nang natumba na ang taong iyon, ay tila pinagkumpulan ito ng mga iba pa. Kuya, anong ginagawa nila sa tao? Mahinang sambit ko. Manood ka lang, huwag kang kukurap. Tugon dito ni Kuya sa mahina ring boses. Maya-maya pa ay tumayo na ang mga tao. Sa pagkakatanda ko, ay nasa 5 o 6 ang mga ito. Laking gulat ko na lang dahil nang naglakad na ito papalayo, ay biglang naging aso ang mga ito. Napapigil ako sa aking paghinga, dulot ng aking pagkagulat. Sa pagkawala ng mga asong iyon, ay humarap sa akin si Kuya at sinabihan ako na huwag matakot dahil iuuwi niya na ako. Pilit naman akong nagtanong kay Kuya pero tanging mahigpit lang ang pagkakaakbay niya sa akin at hindi na ito sumasagot. Nang makarating na kami sa bahay, ay sinabi niyang wag ko raw ipagsabi ang nakita ko. Bago siya umalis, ay hinaplos niya naman ang aking ulo, ngunit ng sandaling iyon ay tila ba may dinasal siya na nagpapagaan sa aking pakiramdam at nakadama na ako ng pagkaantok. Kinabukasan, kabaryo, ay muling ginimbal ang baryo ng isa pang bangkay. Sa pagkakataong ito ay isang lalaki ang biktima. Ngunit mas matindi daw ang sinapit nito kumpara sa unang na biktima. Nais ko sanang magsalita ngunit inaalala ko ang sinabi ni Kuya Lucio. Dumaan ng 2 araw, hindi pa nagpapakita si Kuya Lucio. Panay tanaw naman ako sa direksyon ng kanilang bahay, suwalit wala pa rin ito. Niyaya ko na nga si Nathan kung alam ba niya ang bahay ni Kuya Lucio. Alam daw niya pero hindi na raw kami lalayo sa mga bahay namin. Baka kung ano na naman daw ang mangyaring masama sa akin. Sa burol na lang daw kami magpunta. Ngunit umayaw naman ako dahil naaalala ko ang mga nakita ko noong nakaraan. Sa bahay naman ay halos ang mga biktima na lang ang pinag-uusapan. Hindi naman kasi nakapagtataka sa uri ng krimen. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon, habang nasa kusina kami, ay pinagkatuwaan ko naman ang 2 matanda. Panay bulyaw na si Lola Panyang kay Lolo. Dahil gabing-gabi na, ay nagwawalis pa rin ito. Hanggang sa lumabas ako
upang umihi. Hindi na ako nagpunta ng banyo. Bagkus, doon na lamang ako sa labas ng beranda umihi. May gasera naman doon na nakasinde at nakasabit sa ibabaw ng entradang pinto. Napapangisi pa rin ako dahil sa sagutan ng dalawang matanda. Simula pa kasi noong pinakaunang dating ko sa kanilang bahay, ay ganon parati ang nangyayari umaga hanggang gabi. Panay pagtatalo dahil sa isyu ng palagiang pagwawalis ni Lolo. At nang may ayos ko na, ang aking shorts ay may naaninag akong aso. Binugaw ko pa ito at pumasok na ako. Pero bago ko tuluyang makapasok ay lumingon pa ako. Laking gulat ko na lang dahil hindi umalis ang aso. Bagkus, mas lumapit pa ito at doon ko nasilayan ang kakaibang laki ng aso. Sobrang itim nito na kahit sa dilim ay malinaw sa akin ang naninilaw nitong mga mata. Muli na naman akong nanlamig at hindi makakilos sa labis na takot. Akmang susunggaban na ako ng malaking aso, ay may taong biglang bumangga rito mula sa kaliwang bahagi. Nagpagulong-gulong sila sa lupa at nang makatayo ang tao, ay si Kuya Lucio pala yun. TJ, pumasok ka na, bilis. Sigaw dito ni Kuya Lucio. Bigla namang may humatak sa akin papasok at si Lola pala yun. Sumisigaw na rin itong binabanggit ang dasal ng ama namin. Sumunod na rin ang dalawang matanda. Sa bakuran mismo ay saksing buhay ako, ang labanan ng isang aswang at ni Kuya Lucio. Nagkawasak-wasak na ang mga tanim ni Lola Panyang. Ilang sandali pa ay nagising na rin si Nathan. Nakita ko ang tatay niya na bumaba at may dalang sulo at itak. Naglaban ang malaking aso at ang tao. Sinalag lamang ni Kuya ang mga kalmot nito at sa bawat paggagat ng aso ay sinasalo lamang ni Kuya ang malaking bibig nito at inihahampas kung saan. Sa pagbunot ni Kuya ng punyal ay agad niya itong itinarak sa leeg ng nilalang. Umatungal ang aso habang bumabagsak ito sa lupa. At isa pang saksak sa leeg ng aso ang ibinigay ni Kuya. Dito hinila na ako ni Lola. Papasok sa kwarto at niyakap ako ng mahigpit. Diyos ko po, Apo. Pangako, hindi na tayo babalik sa lugar na ito. Pangako, Apo ko. Sigaw ni Lola na binalot ng matinding takot. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig na ako ng mga nag-uusap na mga tao. Hindi ko na nakita ang mga pangyayari dahil hindi na kami lumalabas ng kwarto ni Lola. Maya-maya pa ay pumasok ng silid itong si Lola Panyang. Tumigil ka na, Lorna. Tapos na. Patay na ang aswang. Inay, bukas na bukas, uuwi na kami. Ano na lang ang mukhang iharap ko sa mga magulang ng apo ko. At ikamamatay ko, Inay, kapag may nangyaring masama sa apo ko. Uuwi na kami. Takot pa rin ang wika dito ni Lola Lorna. Narinig ko na nais akong makita ni Kuya, ngunit galit na nagwika si Lola na hindi pwede. Pinakiusapan na lamang siya ni Lola Panyang na intindihin na lang si Lola Lorna. Maaga pa lang ay nag-impake na itong si Lola Lorna dahil ayaw niya nang manatili pa kahit isang gabi sa lugar. Inaya rin niya ang dalawang matanda na sumama na sa amin sa agusan, ngunit nag-atubili itong sumama. Ayaw nilang lisanin ang lugar. Gayunpaman, kahit papaano ay naging kalmado na si Lola.
Ngunit hindi talaga nagbago ang desisyon niyang umuwi na kami. Malungkot naman akong nagpaalam kay Nathan habang nasa beranda kami ng bahay. Sa katunayan, umiiyak pa nga siya dahil bakit sandaling panahon lang kami sa lugar na iyon. Kumuha naman ako ng isang t-shirt sa aking maleta at ibinigay ko ito kay Nathan bilang tanda ng pagkakaibigan namin. Nang bigla kong natanaw si Kuya Lucio na naglalakad papunta sa bahay. Patakbo ko naman siyang sinalubong at mahigpit akong yumakap. Napaiyak na rin ako, kabaryo, dahil sa tindi ng emosyon ni Lola. Tiyak na hindi na ako makakabalik pa ng Leyte. Yumuko si Kuya at pinahira ng mga luha ko. Huwag kang mag-alala, TJ. Kahit saan ka man magpunta at kahit hindi na tayo magkikita, dala-dala mo ang proteksyon ko. Magpakabait ka at mag-iingat ka palagi. Isang ngiti ang iniwan sa akin ni Kuya Lucio at tumalikod na rin siya at umalis na. Hindi ko man maintindihan ang sinasabi niya noon. Napagtanto ko na lang ito nang ako'y nagbibinata na at may nalalaman na rin sa mga kakaibang bagay. Nang nakasakay na kami ng jeep papuntang Maasin ay natanaw ko sa burol na may nakatayong lalaki at sigurado ko na si Kuya Lucio iyon. Napaluha na lamang ako kung hindi sana dahil sa masasamang nilalang ay makakasama ko pa sana sila Nathan at Kuya Lucio kahit ilang linggo at makababalik pa sana ako sa susunod na bakasyon. Sa pagsampa ko sa barkong Maharlika 2 ay napatingin na lamang ako sa napakalaking ribulto ni Inang Maria. Habang umaandar ang barko ay nangako ko sa aking sarili na babalik at babalik pa rin ako sa Guadalupe. Lumipas ang maraming taon. Naging abala na rin ako sa pag-aaral. Pero ewan ko ba, kabaryo, sa tuwing paplanuhin ko na ang muling pagbabalik sa Leyte, ay para bang hindi ako pinapayagan ng panahon. Nag-ipon ako nang ako'y nakapagtrabaho na, ngunit sinugod naman sa ospital ang aking ama at nagkautang pa nga kami dahil sa gastusin. Ubos ang naipon ko. Ilang taon pa ang lumipas ay kinakailangan ko naman na suportahan ang aming pamilya. Dahil sa pagkakasakit ni ama ay napabayaan na ang aming negosyo at ito'y bumagsak na ng tuluyan. Hanggang sa nakapag-asawa na ako, mas lalong nilaan ko ang aking pera sa pamilya ko at umabot na nga sa punto na kailangan ko ng mag-ibang bansa. Naiwanan na talaga ng panahon ang nais kong pagbabalik sa Leyte. At kahit nasa ibang bansa na ako ngayon, ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang aking karanasan sa Leyte nang minsang nakilala ko ang isang ampon ng matandang albularyo. Okay, so yun, tapos na yung kwento natin ngayon, mga kabaryo, no? Napakaganda ng storya ni TJ, no? Yun nga lang, nakakalungkot, no? Kasi hindi na siya nakabalik talaga. Hanggang ngayon kasi nag-usap kami nung sinabi ko na i-upload ko na to. Hanggang ngayon kasi hindi pa siya nakakauwi. Pero wala na raw si Lola Panyang eh. Kumbaga namatay na. Tapos after naman daw nung umalis siya ng Leyte, siguro tumagal daw ng 2 taon. Nabalitaan niya, bigla na lang daw nawala si Lucio. Tapos itong si Nathan naman, nung medyo nakapag-ipon na siya nung mga time na yon at nagkaroon ng cellphone, hinahanap niya raw nung
lumalabas na yung kagaya ng Facebook at Friendster, pero wala, hindi niya raw mahanap. Hindi umalis na rin daw yung pamilya ni Nathan doon sa Leyte, no? Kasi nga after daw nung nangyari, talagang ang natira na lang si Lolo Darwin sa kasi yung albularyo si Mang Dolpo. Hindi niya lang alam bakit hindi nakalaban tong si Mang Dolpo. Tapos yun nga, sabi niya, base sa mga naririnig niyang kwento sa kwentong baryo natin, talagang nabibilib siya, kaya gusto niya raw talagang sumulat kasi yung karanasan niya halos parehas din. Yun nga lang, hindi siya yung mismong lumaban dun sa aswang, pero kitang-kita niya raw kung paano raw natin basahin yung ibang kwento. Ganun na ganun daw, hindi niya lang ma-express talaga yung pinaka-itsura ng aswang na yun. Tapos, grabe daw dun. Ngayon daw kasi, medyo okay na yung lugar na yun, pero nasa burol pa rin. Hindi pa rin ganun ka-moderno daw dun kasi may time na walang kuryente, may time na meron, tapos yung signal nga, pawala-wala. So, hindi na rin nila nakukontak. Kasi parang, etong si Lola Panyang kasi, sabi ni TJ, nanay ng lola niya. So, apo na siya sa tuhod. Si Lola Lorna, yun yung buhay pa hanggang ngayon. Kasama ng, yun nga, nanay niya, saka airpat niya kasi nasa ibang bansa tong si TJ ngayon. Pero, ngayon daw, okay naman daw. Medyo bumubuti na yung lagay nung tatay niya. Tapos, yun nga, siguro, sabi niya, 5 years na lang, for good na raw siya. Yun, isa raw tong channel natin sa mga kumbaga nagiging libangan niya pag nagtatrabaho siya. So yun mga kabaryo, gusto ni TJ na makita yung komento nyo sa kwento niya. Sana raw may mabasa siyang, alam niya na, medyo pampaganda ng mood, no? Yun, so yun. Muli, hanggang dito na lang mga kabaryo. Bali yung shoutout ko pala, next upload na natin. Tutukan nyo pa rin po kwentong baryo, yung main natin, tapos kwentong kalakbay. Saka kung gusto nyo po ng mga kwento, kasi ang dami nagpapadala sa atin, kwento about sa multo, meron tayong ginawang channel na bago na Kabaryo True Horror Stories, no? Kumbaga doon natin ilalagay yung mga experience about sa multo, yan, laman lupa, kaluluwa, mga ganon. Nasa inyo na rin kung gusto nyo painggan, sinabi ko lang, no? So yun, hanggang dito na lang ulit, hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.